One, Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Ilang araw na lamang ay atin pong isa-celebrate ang ating Kapaskuhan. Kumusta na po kayo? At ano po ba ang paghahanda na inyo pong ginagawa? Marahil ang mga local churches natin ngayon ay nagsisipaghanda na. Mayroong tinatawag tayo na gawain ng 24. Alala ko nung bata pa ako sa Cardone Rizal, kami mga kabataan ay naghahanda ng isang concert. Taon-taon yan, mga kapatid. At halos yung aking mga kaibigan doon, mga leaders na rin ng Church of Christ sa Cardona. At alam nyo, napakasaya para sa mga bata yung pong ginagawa po namin concert every 24th of December, no? At hindi po mawawala dyan yung aming mga Sunday school teachers, at isa po dyan si Sister Josie Anyana, no? At ganoon din po sina Ani, yan, sama rin po sila Ate Gaer, at marami pang iba na kung saan ay nagbibigay sa amin ng panahon para matuto kami at maipadama ang diwa ng Kapaskuhan. Kaya po ngayong gabi ito, mga kapatid at mga kasama, ipagpapatuloy po natin ang ating pong tema for the month of December. It talks about the agent, no? Agent of change, agent of comfort. Yan po yung ating pag-uusapan dahil nga sa mga sandali pong ito ay dapat na maintindihan ng maraming mga tao ang ating pong isinaselebrate. Alam niyo mga kapatid, tuwing dumarating po ang Pasko, sinasabi natin na ito ang panahon ng kasiyahan. Tama po ba? Kahit nga po yung mga awitin ay nagbibigay po sa atin ng mensahe katulad ng joy to the world at marami pang iba. May ilaw, may awitan, may handaan, pero alam niyo ba, kung magiging tapat tayo para sa marami, ang Pasko ay panahon din ng katahimikan ng sakit. Alam niyo mga kaibigan, kasi di po natin maiiwasan na marami sa ating mga kababayan, marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang mga nawalan. Mga nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho, may mga taong hanggang ngayon nag-iisa, may mga sugatan, ngunit patuloy pa rin ngumingiti. Isa po ba tayo doon? Na bagamat mayroon tayong mga pinagdadaanan, nananatili pa rin tayong nakangiti. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga tanong sa puso natin na may kaaliwan pa ba para sa akin? Kapatid, na itanong mo na ba ito? Yung tanong na may kaaliwan pa ba para sa akin? Alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng mga awit, kabanatang 34, talataang 18, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Kung kayo po ay meron banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang mga may pusong nadudurog. Napakaganda po ng talatang ito, mga kapatid. At ang Pasko po ay patunay na ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Siya po ay totoong malapit na malapit. At una po, dapat natin maintindihan. Gusto natin na kaaliwan na walang pagbabago. No, madalas, ito po aminin natin sa hindi. Gusto po natin ng kaaliwan na hindi binabago ang ating buhay. Gusto natin ng kapayapaan, pero ayaw natin ng pagkagambala. Ngunit sa kwento ng Pasko, iba ang paraan ng Panginoon. Naalala po ba si Maria? Si Maria po ay, nung panahon na to, siya po ay kasintahan ni Jose. Si Maria at si Jose ay totoo nagplano na, mga kapatid, hindi po pa. Ibig sabihin, lahat na nakahanda, pati na po marahil yung kakainin, mga susuotin, mga tradisyon, lahat na nakahanda. Pero may dumating kay Maria na maaaring hindi niya gugustuhin
at hindi rin gugustuhin ng mga tao. Alam niyo po, ang sabi ng Lucas, Kabanatang 1 at 38, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Narito ang lingkod ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Mga kapatid, di ho ba kadalasan pag may mga plano na tayo na at hindi po natutupad at hindi umaayon ang sitwasyon, ano po ba ang nagiging response natin? Ano po ba ang nagiging tugon natin? Doon ko po sa hindi po nagmamaterialize yung pong ating pinaplano. Katulad po ni Maria, ikakasal na po yan, Pero tingnan niyo po ang sabi ni Maria ganito, narito ang lingkod ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Napakabigat po ito ng mga pananalita ni Maria, mga kapatid. Pero ito po ay pagpapakita ng pagpapasakop, pagpapakita ng kapakumbabaan, pagpapakita ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ba, hindi lamang si Jose, di po ba? Tayo po mga lalaki, talaga pong excited tayo, pagka dumarating na yung ating kasal. Minsan, mayroong mga pangamba na baka hindi dumating yung ating mga kasintahan, yung ating kasintahan. Kailan lang po, sa social media, mayroong po doon na ilang araw na lang ikakasal na. So, ibig sabihin yung kumpleto na po lahat, Kumpleto na lahat, pati na yung susuotin, kakainin, yung bride na lang po ang kulang. Alam niyo, hanggang ngayon, hinahanap pa po yung bride. Ano po kaya ang mararamdaman ninyo kapag ganito ang sitwasyon? Ilagay natin kay Jose, mga kapatid. Si Jose, na kung saan hindi po siya, sinasabi natin na tumitingin sa ibang babae, hindi po siya tumitingin, kundi bagkus ang kanyang puso ay para lamang kay Maria. Pero dumating ang sandali na nabago ang planong ito. Ang sabi ng Mateo 1:20, sabi niya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Naalala niyo po ba na lihim na iniwan ni Jose si Maria? Maaring ito po ay may dahilan, Maaring nandun ang pagmamahal nitong si Jose dahil alam niyo po ba na mabigat ang magiging parusa ni Maria kapag ito na alaman ng marami, maaring siya ay batuhin, maaring siya ay mamatay. Pero alam niyo mga kapatid, ang kapayapaan ay dumating hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil siya ay sumunod. Di po ba? Makikita natin na sabi niya, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Alam niyo po ba sa mga sitwasyong ito, kayo po kaya? Ano po kaya ang inyong mararamdaman? Ano kaya ang inyong gagawin? Tatanggapin niyo pa ba ang inyong kasintahan sa mga ganitong sitwasyon? Maaring hindi po pa. Pero kapatid, ang kaaliwan ng Diyos ay hindi palaging nag-aalis ng problema. Take note of this. Hindi palaging nag-aalis ng problema, madalas binabago nito ang ating puso. Pangalawa, ang kaaliwan ng Diyos ay may anyo at mukha. Mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, at ang salita'y naging tao at nanirahan sa gitna natin. Anong sabi ng Juan 1:1? Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo'y suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa 14, ang binasa natin ngayon, at ang berbo ay naging tao at nanirahan sa gitna natin. Mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi nagpadala ang Diyos ng liham mula sa langit. Hindi po siya nagpadala ng paliwanag, kundi nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Ito po ang napakabuting balita. At alam niyo ba mga kapatid, ito po ay matagal nang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang aklat po ni Isaiah sa Kabanatang 9, talataang 6. Ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Sapagkat sa atin
ay ipinanganak ang isang sanggol. At siya'y tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, ang kaaliwan po ay hindi konsepto, kundi ito po ay presensya. No? Presensya na kung saan na ang Panginoon Diyos ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Alam nyo, ito po ngayong gabi mga kasama, ipinapakilala po ngayon ang totoong makapagbibigay sa atin ng comfort sa gitna ng kalungkutan ngayong Kapaskuhan. Ang sabi nga po natin ngayon, sa gabing isinilang si Jesus, sinabi ng mga anghel sa mga pastol, Lucas 2:10, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Lucas 2:10, huwag kayong matakot sapagkat dinadala ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan. At idinagdag pa rin sa Lucas Kabanatang 2, talatang 14, luwalhati sa Diyos sa kaataasan at sa lupa ay kapayapaan. So ang kapayapaan ay hindi lamang ipinahayag. Ito po ay ibinigay o isinilang ang kapayapaan sa atin sa mundong ito. Mas malalim po na katotohanan sa pagpapadala po na kung saan ay ang Ama ay nagpadala rin ng magbibigay ng comfort sa ating lahat. Halimbawa, makikita natin sa John 1:14-16, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. At ako'y hihingi sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang tagapayo upang manatili sa inyo magpakailanman. Alam niyo po, bagamat ang Panginoong Hesus, siya po ay muling bumalik sa kanyang Ama. Hindi para tayo i-abandon, kundi para mabigyan tayo ng isang lugar na kanyang ihahanda para sa ating lahat. Subalit, hindi po nagtatapos ang kwento. Ang Panginoong Hesus, ang sabi ng talata, ako'y hihingi sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ng ibang tagapayo. Ito po mga kapatid sa 14:26 ng Juan, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Ang mang-aaliw ang Espiritu Santo. Sino po ang mang-aaliw? Ang banal na Espiritu Santo. Ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Mga kapatid, ang Espiritu Santo, He is the agent of comfort. The agent of comfort na ito po hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaaliwan at pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, ito po ang pangatlo, ang kaaliwan ay laging mayroong bunga, mayroong pong resulta. Kapag ang Diyos ay umaliw, tandaan natin ito, may nangyayaring pagbabago. Kumusta ka na po ngayon? Kumusta ka ngayon, kapatid ko? Simula ba nung pinanahanan ka ng Holy Spirit, nagkaroon ba ng pagbabago sa ating buhay? Balikan natin ang kasaysayan ng mga pastol ng tupa. Sa Lucas 2:20, ang mga pastol ay nagbalik na niluluhati at pinupuri ang Diyos. Ano po ang naging bunga? Doon po sa pagdinig nila, pagkarinig ng mabuting balita ng tungkol sa Mesiyas. Alam niyo po, sila po ay nagbalik na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos. Hindi lamang po ang mga pastol, kundi ang si Simeon. Ang sabi po ng Lucas 2:29, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Ngayon, Panginoon, pinapayaan mo na ang iyong lingkod sa kapayapaan. Kasi nung panahon na yon, hanggat hindi pa dumarating ang Mesiyas, hindi pa dumarating ang tagapagligtas, hindi pa siya pwedeng mawala. But praise be to God. Ang kaaliwan ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan
at ang kapayapang ito, iyon ay nagdudulot ng pagbabago. Mga kapatid, ano nga ba ang mensahe ng Pasko sa ating buhay? Ito po ang katotohanan na natuklasan natin ngayong gabi. Sabi ng 2 Korinto 1:13 o 1:3, purihin ng Diyos ang Ama ng mga kaaliwan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. At ang kaaliwang ito, mga kapatid, ay nanahan sa atin. Sa Galatia 4:6, ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso. Kaya po, ngayong gabing ito, naalala ko po, when I was a child, ang aking tingin pagdating ng Pasko para sa akin ay sobrang napakalungkot. Dahil ako po ay isa sa maraming mga bata noong panahon na yon na hindi pwedeng makain ang lahat. Hindi pwedeng mabili ang lahat. My mother, ang nanay ko, isang labandera, at hindi ko po yun ikinahihiya. At kadalasan po, pag walang laba, naghahayuma po kami ngayon, naghahayuma po kami, no? At tatay ko naman ay isang mangingisda kasama ng aking mga kuya. But, alam nyo, pag dumarating ang Kapaskuhan sa isang batang katulad ko, isa lamang ang lagi kong nasa isip. Kailan kaya kami magkakaroon ng salo-salo sa hapagkainan? Kaya alam niyo pa, nung bata pa ako, nakikipaglaro ako sa aking mga kapwa-bata. At doon, aabutin ako ng alas 12. Kaya doon ako kakain. Medyo, si pastor ay medyo malakas ang loob. Medyo, anong tawag nila doon? Hindi nahihiya, di ba? Pero sa isang batang katulad ko, na nung time na yon na naghahangad na magkaroon sana ng isang salo-salo. Pero alam niyo ba, na ipinakita sa akin ng Panginoon at ipinaalala na hindi lamang ito ang maaaring makapagbigay sa atin ng kaaliwan. Mula noong naging tagapangaral ng iyong lingkod at nakakain ko na ang lahat, sabi nga, ang pagkain ay isang araw lang. Ang magagandang damit ay manuluma. Pero, ang comfort na ibinibigay sa atin ng Diyos ay magpawalang hanggan. Kaya sa mga sandaling ito, sa mga bata na nakakarinig ng mensaheng ito, huwag natin ituon ang ating mga isipan sa mga masasarap na pagkain. Nakatulad ng sinabi ng commercial, ang hamon, ang bida ng Pasko. Mga kapatid, tandaan natin ito, ang kaaliwan po ay bumaba. He is the agent of comfort and He is the Holy Spirit. Kaya po ngayong gabing ito, nawa po ay naging pagpapala para sa ating lahat, and I encourage every one of us, ang bawat pamilya, sa darating na Kapaskuhan. Bago dumulog sa hapagkainan, kung kayo man ay nagsasalo-salo ng alas 12, pray to the Lord. Pray to the Lord for comfort. At ako'y naniniwala na darating ang time ang bawat isa sa atin, sa mga taong nalulungkot, sa mga taong umiiyak, always remember, God is your comfort. Tayo po natin manalangin. Dear God, Heavenly Father, thank you for this evening. Thank you for giving us opportunity. And today, Lord God, I pray na ang bawat bata na ngayon, Panginoon, nasasalubong sa araw ng Kapaskuhan, na maituro namin sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko. Na kahit wala kaming material things, walang masasarap na pagkain, pero importante, masaya, Panginoon, kumpletong pamilya, at patuloy na naglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga kapatid, ang mga local churches namin sa Napupong ng Rizal. Salamat po. Ito po ang aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan
ng aming Panginoong Hesus sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Muli po, sa pangalan po ng Rizal Ministers, kami po ay patuloy na bumabati sa inyo ng magandang gabi, maligayang Pasko, at ingatan tayo ng Panginoon. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Pastor Albert Bulalayaw. God bless us all.